Mahigit isang siglo nang nangingibabaw sa mga digmaan sa mundo, kahit man lang sa lupa, ang isang sasakyang militar, ang pangunahing tangke ng labanan o MBT. Simula unang digmaang pandaigdig, mga 100 at 60 modelo ng MBT ang dinevelop ng militar sa mundo. Lampas 100 at 40 dito ang naging aktibo at hindi bababa sa 11 next generation na modelo ang dinedevelop ngayon. Karamihan sa mga iyon ay nawasak sa labanan, lalo na noong unang at ikalawang digmaang pandaigdig o naluma na dahil sa bagong teknolohiya na nagpawala ng saysay sa kanilang armor, firepower, at general survivability. At ngayon, ang makabagong tangke ay nahaharap sa pinakamabigat nitong pagsubok. Ang digmaan sa Ukraine ay nagpakita ng pinakamaraming iba't ibang uri ng mga tangke na naglaban-laban kumpara sa anumang labanan mula noong ikalawang digmaang pandaigdig, mula sa pinakabagong mga modelo hanggang sa mga relikya mula sa labanan na iyon. 80 taon na ang nakalipas. Alin sa mga tangke ang pinaka-epektibo at alin ang sobrang mahal pero palpak. Kaya narito ang pagsusuri kung paano nagperforma ang iba't ibang MBT na ginagamit sa Ukraine at kung alin ang nananalo o natatalo sa digmaan. Bago natin talakayin ang mga tangke ng Russia at Ukraine at ang kanilang performance, tingnan muna natin ang metodolohiyang ginamit sa pagsusuri ng mga ito. Hindi lang estadistika gaya ng bilang ng mga tinamaan o kapal ng armor ang basehan ng pagiging epektibo ng tangke. Marami pang ibang aspeto. Para makita kung may tunay na halaga ang mga tangke o wala, kailangang pagsamahin ang datos mula sa labanan, taktikal na konteksto, produksyon, lohistika, at teknolohikal na pag-unlad. Siyempre, datos mula sa labanan ang pinakamatimbang. Dito, ang pinakamahalagang mga estadistika ay ang kill ratios, attrition rates, at tagumpay ng misyon. Sa madaling salita, ang bilang ng mga target na matagumpay na tinamaan ng tangke kumpara sa dami ng mga putok, ang bilang ng mga nawalang unit, at ang ambag ng mga tangke sa tagumpay ng misyon, kahit pa nasira o nawasak ang mga tangke sa proseso. Gayunpaman, dapat ding isaalang-alang ang taktikal na konteksto ng misyon ng tangke. Maaaring magaling ang tangke sa ilang sitwasyon, pero madali rin itong tamaan sa iba. Halimbawa, ito ang nakita sa pag-aaral ng bisa ng mga tangke noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang depensibong German Panther ay 1.1 beses mas epektibo sa umaataking British Sherman. Ngunit ang nagtatanggol na Sherman ay 8.4 beses mas epektibo kaysa sa depensibong Panther. Ayon sa parehong pag-aaral, may malaking kalamangan ang panig na unang nagpaputok. Kapag unang nagpaputok ang depensa, 4.3 beses mas marami ang kaswalti ng umaatake kaysa sa kanila. Ngunit kapag unang nagpaputok ang umaatake, nagbabago ang sitwasyon at mas marami ng 3.6 na beses ang kaswalti ng nagtatanggol kaysa sa umaatake. Bihira ring gamitin mag-isa ang mga tangke. Kadalasan silang ginagamit kasama ng mga sundalong naglalakad, nakasakay sa armored personnel carrier or infantry fighting vehicle, at minsan ay dinisenyo para gamitin kasama ng artilerya o suporta mula sa himpapawid para matukoy ang bisa nila. Dapat mong isaalang-alang kung gaano kahusay silang tumulong sa mga pinagsamang operasyon. Halimbawa, kung ginamit ang tangke bilang pambasag para buksan ang daan ng mga sundalo at nasira pero nakarating pa rin sila. Nagawa na nito ang tungkulin nito, lalo na kung pwede pa itong ayusin. Makikita natin mamaya na mahalaga ang lahat ng konsiderasyong ito sa pagsusuri ng performance ng mga tangke sa Ukraine. Karamihan sa mga tangke ay hindi gaanong mahusay sa mga opensibang papel kung saan sila pangunahing ginawa. Pero may ilan na namukod tangi sa mga espesyal na depensiba at suportang papel kung saan sila inangkop. Mga salik na logistical at estratehiko gaya ng produksyon, pagsasanay ng crew, kakayahan sa maintenance, at supply ng gasolina at pyesa, at ang integrasyon sa mas malawak na doktrina ay mahalaga ring bahagi sa pagsusuri ng bisa ng mga partikular na tangke kumpara sa iba. Iba ang mawalan ng tangke kapag aabutin ng 1 taon at daan-daang milyong dolyar para gumawa ng kapalit. At iba rin kapag may serial production line na mabilis at murang gumagawa o nagre-refurbish ng mga ito. Pinatunayan ng ikalawang digmaang pandaigdig na ang mass production at maayos na pag-aayos ng mga tangke
ay malaki ang epekto sa bisa ng mga ito. Walang tumututol na, sa karamihan ng sukatan, mas mahusay ang mga German Panzer kaysa sa mga Soviet T-34 at karamihan sa iba pang Allied na tangke noong panahong iyon. 4 na Allied tangke ang nawala sa digmaan kada isang German tangke. Mas marami ang ginawang tangke ng Allied forces, lalo na Soviet at US, kumpara sa Aleman. 5 sa 1 ang rasyo. At sa huli, ang mas mababang uri na Soviet T-34 ang matagumpay na pumasok sa Berlin. Malaking epekto ang dala ng pagsasanay o kakulangan nito sa crew. Kung mahina ang pagganap ng isang tangke dahil hindi sapat ang oras ng crew para matutunan ito, hindi mo talaga masisisi ang tangke mismo kung bakit palagi itong nauuwi bilang isang nasusunog na tipak ng bakal sa labanan. Kaya, para buo din, para masuri ang pagganap ng tangke sa isang labanan, dapat pagsamahin ang pagsusuri sa aktwal na engkwentro, mga kill ratio, mga nawalang tangke, at paglahok sa matagumpay na misyon, kasabay ng pagsusuri sa konteksto kung paano sila ginamit, kung naging epektibo ba sila sa papel na iyon, gaano kadaling ayusin o palitan ang mga nawala, at sa huli, kung makatwiran ba ang ginastos kumpara sa naging resulta. Ang teknikal na paghahambing tulad ng simpleng pagbibilang ng nawala ay bahagi lang ng kwento at pwedeng magdulot ng maling pagkaunawa. Ang problema pagdating sa pagsusuri ng performance ng MBT sa Ukraine ay mahirap makakuha ng mapagkakatiwalaang datos. Lubos namang maiintindihan iyon. Tulad ng inaasahan sa gitna ng matinding labanan, karamihan ng impormasyon mula sa frontlines ay classified, natatabunan ng fog of war o tahasang propaganda. Dito papasok ang The Military Show para magbigay linaw at makabuluhang pagsusuri. Mag-subscribe ka na sa channel para hindi mo ma-miss ang totoong kwento. May mga pag-aaral ngayon na sinusuri ang bisa ng tangke at iba't ibang sandata mula sa digmaang pandaigdig, gamit ang matagal ng bukas na mahahalagang datos para sa publiko at mga iskolar. Sana kapag humupa na ang alikabok sa Black Earth sa silangang Ukraine, magkaroon din tayo ng access. Sa ngayon, wala pa tayong makabuluhang alam tungkol sa kill ratios ng iba't ibang tangke sa labanan sa Ukraine sa magkabilang panig. Minsan, base sa resulta, malalaman natin kung naging matagumpay ang mga misyon na sinalihan nila. Ang meron lang tayo ay mga kwento para suriin ang ibang salik gaya ng training ng crew, dali ng maintenance, at kakayahang maayos ito. Sa opisyal na ulat, OSINT, at mga video, may sapat tayong impormasyon tungkol sa pagbabago sa paggamit ng tangke, mga kahinaan nito, at paano ito tinutugunan. Kahit may matibay na datos, gaya ng bilang ng nasira at nawasak na tangke, madalas pa ring pabago-bago ito kaysa matatag. Ito na ang pinakamainam nating basehan. Kaya tingnan natin ang sinasabi nito, ang katotohanan na ang Rusya ay nagtamo ng matinding pagkalugi ng mga tangke at halos lahat ng uri ng kagamitang militar sa panahon ng digmaan ay hindi na pinagtatalunan. Ang tanging usapin na lang ay ang lawak nito. Noong Pebrero 2026, iniulat ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukranya na nawalan ang Rusya ng 11,600 at 54 na tangke at 24,000 at 13 armored fighting vehicles mula pa noong Pebrero 2022. Kabuuang 35,667 armored combat vehicles. Gayunpaman, ang independenteng website na Oryx, ang SPONCOP, ang pinakamadalas na binabanggit na pinagmumulan ng datos tungkol sa mga nawalang kagamitan sa digmaan sa Ukranya, ay nagtala ng kabuuang 13,887 na patunayang nawalang Russian armored combat vehicles, kabilang ang 4,308 tangke. Ang halos 3 ulit na diferensya ng bilang ay maaaring dahil sa kulang ang bilang ng Oryx. Pinalalaki ng General Staff ang numero o parehong dahilan. Tiyak, ang pamamaraan ng Oryx na nangangailangan ng geolocated na larawan o video bilang kumpirmasyon ay nangangahulugang malamang na ang kanilang bilang ang pinakamababa. Ngunit 3 beses na mas mababa, mas kapansin-pansin ang pagkakaiba sa bilang ng pagkalugi ng Ukranyano. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Rusya, hanggang Pebrero 2026,
Nawalan na ang Ukranya ng kabuuang 27,620 tangke at iba pang mga armored fighting vehicle. Bagamat hindi malinaw kung ilan doon ang mga tangke. Kung isa sa alang-alang na mas malaki ang inventaryo ng mga tangke at iba pang armor ng Rusya nang magsimula ang digmaan kumpara sa Ukranya, ang bilang na iyon ay nagpapahiwatig ng mas matinding pagkalugi para sa Ukranya kaysa sa Rusya. Gayunpaman, napatunayan lamang ng Oryx ang kabuang 5,500, 76 beses na mas mababa kaysa sa bilang ng Russian MOD, kung saan 1,371 dito ay mga tangke. Ang Russian na website na Lost Armor, na gumagamit ng katulad na visual confirmation na pamamaraan gaya ng Oryx, ay halos kapareho ng Oryx, na naglilista ng 1,378 nawalang tangke ng Ukranya mula Pebrero 2022. Ngayon, tinatayang may maximum na 1,000 tangke ang Ukranya na gumagana noong simula ng 2022 at may hanggang 1,500 pa na nakaimbak na nasa iba't ibang kalagayan ng pagkasira. Karamihan sa mga ito ay mga Ukranyanong binagong T-64BV mula sa panahon ng Soviet, kasama ang mga lumang T-72 at T-80 simula ng digmaan. Nakatanggap ang Ukranya ng hindi bababa sa 700 at 77 MBT mula sa mga kaalyadong dayuhan. Kasama rito ang hindi bababa sa 100 at 30 German Leopard 2A. Karamihan ay A4 variant. Ngunit kabilang na rin ang hindi bababa sa 18 ng mas bago at mas matibay na A6 variant, 10 Swedish Street Swine, 122 isang binagong Leopard, 2 mga 60 Polish PT-91, Twardy isang matinding binagong T-72, 14 British Challenger 276 gawa sa US. Ngunit ang mga M1A1 Abrams na ibinigay ng US at Australia, 400 at 50 T-72 ng iba't ibang uri at 28 Slovenian M. 55 isang in-upgrade na version ng lumang T-55. Sa panig nito, tinatayang mayroong humigit kumulang 3,000 at 300 aktibong tangke ang Rusya ng SAL, lakay nito ang Ukraine, na may mga 2,478 pa na nakaimbak. Marami sa mga ito ay hindi na maayos ang kondisyon. Karamihan sa mga aktibong tangke noon at ngayon ay modernisadong version ng Soviet-era T-76, T-80 at mas modernong T-70, particular na ang bagong T-72B3 T-80 BVM at T-70M. Ang mga imbakan ay puno ng mga luma, kinakalawang, at hindi binagong version ng T-72 at T-80, kasama ang libu-libong mga lumang modelo tulad ng T-62, T-64 at mga tangke mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig gaya ng T-54 at T-55. Simpleng matematika lang para malaman mong marami sa kanila ay biglang ginising or kinatay para sa pyesa mula nang magsimula ang digmaan. Kung nagsimula ang Russia ng digmaan na may 3,000 at 300 tangke at nawalan ng higit 1,000 pa kaysa doon, pero may natitira pa ring sapat na tangke para araw-araw tamaan ng Ukraine, kailangan nilang kumuha ng dagdag na tangke mula sa iba pang pinagmulan. Ang nire-repair at bagong unit ay sakop lang ang isang bahagi. Mula sa imbakan, libo-libong lumang tangke at sasakyang may Caterpillar ang pinaandar. Sumali sa pinakamalaking hanay ng mga tangke sa magkabilang panig sa 80 taon hanggang sa masabugan ng drone ng Ukraine ang kanilang mga turret. Para sa marami sa mga tangke na ito ang unang beses na naranasan nilang makipaglaban sa totoong labanan laban sa kapantay o halos kapantay na kalaban. Para sa kanila, ito ang unang beses nilang hinarap ang matinding labanan ng ika-21 siglo na may malawak na pagmamanman, konektadong komunikasyon, at patuloy na banta ng ataking walang piloto mula sa himpapawid. Kaya, paano nga ba ang naging lagay nila? Makatarungan sabihin na nabigo ang lahat ng tangke sa tradisyonal nilang papel bilang pangunahing tangke ng labanan. Ibig sabihin, wala sa kanila ang naging pangunahing puwersa sa labanan, ang sentro ng maneuver warfare. Dahil hindi tangke ang nangingibabaw sa labanan sa Ukraine, mga drone at sa mas mababang antas, artilleriya ang nangingibabaw. Sa simula ng digmaan, bago umangat ang paggamit ng mga drone,
Tradisyonal na paraan ang ginamit ng Russia sa kanilang pananakop. Sumulong ang mga hanay ng tangke at armadong carrier ng impanterye sa ilalim ng proteksyon ng himpapawid. Matapos ang kalahating taon, napigilan ng Ukraine ang paglusob at nagkontra-opensiba. Nabawi ang mga teritoryo sa Kharkiv at kanlurang pampang ng Ilog Dnieper sa Kherson Oblast. Gayunpaman, noong panahong iyon, nawala sa kanila ang halos 3/4 ng Kherson at Zaporizhia Oblast, pati malalaking bahagi ng Donetsk at Luhansk, kaya naging mailap ang Crimea. Ang paunang pagsalakay na iyon, na siyang pinakamatagumpay para sa Russia pagdating sa mga teritoryong nasakop sa digmaan, ay nagdulot sa kanila ng pagkawala ng mahigit 1,000 sa kanilang mga pangunahing tangke sa unahan. Hindi sapat ang mamahaling, di umano'y modernong tangke laban sa lumang Soviet na landmine, artillerya, shoulder-fired na ATGM, at lalo na kung may mga drone pa. Kung titignan ang bilang, iisipin mong palyado ang 3 pangunahing modelo ng tangke ng Russia. Pero para sa Russia, mas mahalaga marahil ang resulta kaysa sa paraan. Maaaring sa estratehiya. Katumbas ng malalaking tagumpay ang pagkawala ng mahigit 1,000 tangke. Ganun din, nang lumaban ang Ukraine sa unang pagsalakay ng Russia, halos kapareho rin ang porsyento ng tangke nilang nawala. Kahit wala pa silang tangke mula kanluran noon. Maaaring isipin mong sakuna ito. Dahil sa huli, malalaking teritoryo ang nakuha ng Russia kapalit ng kanilang pagkalugi. Para sa Ukraine, maliit lang nakabayaran ang pagkawala ng mga tangke basta mapigil ang pagsulong ng kalaban. Kung walang mas malalim na datos tungkol sa kung paano ginamit ang iba't ibang tangke sa opensiba at depensiba, ang kanilang kill ratios, at mga resulta ng bawat labanan, imposibleng matukoy ng tiyak kung gaano nga ba kaepektibo ang mga tangke ng Russia o Ukraine. Batay sa limitadong datos sa nawalang armor, na nakatala ayon sa PETSA hindi tulad ng sa Oryx, ginamit din ng Ukraine ang kanilang mga tangke bilang panguna sa kontra-opensiba sa Kharkiv. Tulad ng mga Ruso, mas mataas ang attrition rate ng tangke ng Ukraine kapag umaatake kaysa nagtatanggol. Natugma sa datos mula ikalawang digmaang pandaigdig. Pero sa kabila ng tagumpay ng kampanya, nananatiling tanong kung tinatanggap ng Ukraine ang mga pagkalugi o ito'y patunay ng hindi pagiging epektibo ng kanilang sariling gawa at ini-export na T-64BV ang pagdating ng mga kanluraning tangke, lalo na ang pinupuring Leopard 2 at M1A1 Abrams, ay itinuring ng marami na posibleng magbago ng takbo ng digmaan. Sobrang angat nila sa mga basurang tangke ng Russia, kaya inaasahang sasagasaan nila ang mga ito at mababawi ang Crimea. Ayon sa teorya, pumutok ang ilusyon sa mga minefield, anti-tank na depensa, at pambobomba ng artillerya at drone sa linya ni Surovikin sa katimugang Ukraine noong 2023. Bigo ng matindi ang kontra-opensiba ng Ukraine, kung saan ang malalaking pormasyon ng armor ay hindi man lang nakalusot sa una sa 3 linya ng depensa. Napilitan ang crew ng Leopard at Abrams na iwan ang kanilang tangke sa putikan. Pagkatapos, nagbago ang labanan ng sinakop na ng mga drone ang larangan ng labanan. Lumabas na kahit gaano kakapal ang armor, advanced ang optics, mahusay ang hull sa pag-absorb ng recoil, o tumpak ang baril, lahat ng multimilyong dolyar na tangke ay madaling tamaan ng murang FPV drones. Madaling makita ng surveillance drones ang mga ito, at agad ipaalam sa malapit na FPV drone, artillery, o loitering munition operators ang kanilang lokasyon para matarget sila sa loob ng ilang minuto. May ilang tangke na mas matibay at kayang tumanggap ng mas maraming tama dahil sa mas magandang armor. Pero lahat sila ay napatunayang kulang laban sa bagong uri ng banta na ito. Dahil dito, ang sagot sa tanong kung aling mga tangke ang nananalo sa digmaan ay wala. Walang tangke sa magkabilang panig ang nakaapekto ng malaki sa resulta ng digmaan. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento. Ang mga tangke ay nagbabago upang matugunan ang mga pangangailangan ng bagong larangan ng labanan. Gayon din ang paraan ng paggamit sa kanila sa Ukraine. At kahit na hindi na sila kasing lakas ng puwersa tulad ng dati, maaari pa rin silang maging napaka-epektibo sa kanilang mga bagong tungkulin. Para sa panimula, halos lahat ng modelo ng tangke sa magkabilang panig ngayon ay lumalabas lamang na may mga patong ng proteksyon laban sa drone. Noong una,
Naglagay ang mga operator ng tangke ng metalikong aparato sa ibabaw ng kanilang tangke para maiwasan ang FPV drone na maghulog ng pampasabog o umatake ng pakamikaze mula sa itaas. Dating tinawanan bilang cup cages, naging karaniwan na ang mga attachment na ito at napalitan pa ng mas mamahalin at kakaibang disenyo ng depensa laban drone. Ngayon, ang mga tangke sa Ukraine ay parang mga sasakyan na lang sa Mad Max. Hindi na tulad ng dati nilang makinis at makapangyarihang itsura. Sumisilip ang mga turret sa likod ng patong-patong na wire mesh, mine troll, at mga piraso ng baluktot na bakal na hinang sa iba't ibang anggulo sa bubong at katawan ng tangke. Ang layunin nito ay takpan ang mga lantad na bahagi na tinatarget ng mga drone at pilitin ang mga uma-ataking drone na sumabog ng mas malayo sa armor ng tangke upang mabawasan ang pinsalang dulot nito. Nagsimula ang mga pagbabagong ito bilang paisa-isang gawain ayon sa pangangailangan sa labanan. Gayunpaman, pagsapit ng katapusan ng 2025, mukhang nilalagyan na ng Russia ng kumpletong tinatawag na Hedgehog armor, ang lahat ng bago nilang gawa, at nire-refurbish na T-90M, T-72B3 at T-80BVM. At mukhang nilagyan na rin ng Ukraine ng ganitong armor ang lahat ng kanilang tangke mula pa noong panahon ng Soviet at maging ang mga tangke mula sa kanluran. Bilang resulta, lahat ng tangke na ginagamit sa Ukraine ng magkabilang panig ay naging mas matibay at mas mataas ang tsansa ng kaligtasan. Hindi ginagawang hindi tinatablan ng Hedgehog armor ang mga tangke, tulad ng nakikita sa mga video ng nasirang tangke sa magkabilang panig. Kailangan lang ng mas maraming tama para mapatigil sila, kaya kahit lumang T-54 at T-55 ay mas epektibo na dahil sa kumakaunting bilang ng mga tangke at pagdami ng gamit ng drone bilang pangunahing sandata. Mas maingat ginagamit ng Russia at Ukraine ang natitira nilang tangke, ang tinatawag na meat waves, kung saan maraming sundalo at tangke ang sumusugod sa kalaban sa harapang atake, ay hindi na ginagawa ngayon. Simula tag-init ng 2025, parehong gumamit ang magkabilang panig ng mga taktika ng paglusot at maliliit na grupong sundalong naglalakad, sakay ng motorsiklo o pickup, na suportado ng mga drone. Bilang alternatibo, isinasagawa ang mga pag-atake sa mas maliliit na hanay kung saan ginagamit ang mga tangke bilang pambasag upang buksan ang daan para makadaan ang mga sasakyan ng mga sundalo sa kanilang likuran. Karamihan sa mga tangke sa mga pag-ataking ito ay nasisira o nawawasak habang nasa misyon. Pero sa maraming pagkakataon, nagagawa pa ring tapusin ng mga sundalo ang misyon at ang mga nasirang tangke ay naibabalik at ipinapadala para sa pagkukumpuni. Kung mabigo ang misyon at makuha o masira ang tangke, ibig sabihin hindi naging epektibo ang mga ito. Pero kung magtagumpay ang misyon, hindi ganoon kalinaw kung iyon nga ang kaso. Kung walang sapat na datos tungkol sa success rate ng mga operasyong ito, imposibleng malaman. Ginagamit ng magkabilang panig ang mga tangke bilang fire support at depensa, hindi bilang pangunahing pang-atake. Itinatago ang mga tangke sa likod ng frontline at ginagamit bilang high-precision self-propelled artillery para barilin ang mga target sa harap at likuran base sa impormasyon mula sa mga drone sa itaas. Mas mababa ang attrition rate ng mga tangke sa depensa kaysa sa mga ginagamit sa pagsalakay. Kung walang matibay na datos sa kill ratios, mahirap tukuyin kung alin sa mga modelo ang mas epektibo. Tiyak, base sa mga pahayag ng mga Ukrainian operator, bagamat kakaunti at masyadong mabigat ang mga Ukrainian Challenger 2 para sa mga direktang pagsalakay sa harapan, naging napaka-epektibo naman ito sa papel bilang fire support at heavy sniper. Ang mababang attrition rate, 12 kumpirmadong tinamaan mula sa 37 aktibong tangke ng Polish Twardy, ay nagpapahiwatig na ito marahil ang pinaka-epektibong tangke sa parehong opensiba at depensibang papel sa lahat ng ipinakita. Bagamat mas mababa ang attrition rate ng Western tank ng Ukraine kaysa sa tangke ng Russia, hindi pa rin ito masabi ng tiyak. Dahil ba mas matibay at epektibo ang Western tank? O ginamit sila sa paraang hindi gaanong nalalantad sa panganib? Sa lahat ng ito, may isip mong baka unti-unting mawalan ng halaga ang mga tangke sa hinaharap. Sa Ukraine, tumataas ang hiling sa air defense systems, artillery shells, at unmanned equipment.
habang bumababa ang healing sa tangke. Senyales na maaaring mangyari ito. Sa Russia naman, mukhang nananatiling mahalagang bahagi pa rin ang mga tangke. Dahil tumaas ng 2 hanggang 4 na beses ang produksyon ng mga bagong T-90 at mga nire-refurbish na lumang tangke habang nagaganap ang digmaan. Gaya ng sinabi ni Bekan Ozdoyev, Industrial Director ng Rostec State Corporation Weapons Cluster. Sa TASS, pinatunayan ng labanan sa Ukraine na nananatiling hindi mapapalitan ang tangke. Mahalaga ito sa wastong lugar at oras. Lumabas sa mga dokumento na kahit hindi epektibo ang ilang modelo ng tangke, balak ng Russia na dagdagan pa ang produksyon ng tangke, lalo na ng T-90M sa susunod na dekada. Mas mabilis nang gumawa at mag-ayos ng mga tangke ang Russia kaysa sa buong NATO. Maaaring magbago ang sitwasyon kapag nagsimulang gawin sa mga susunod na taon ang mga bagong Western tangke, gaya ng Challenger 3 at Abrams X. Kung titingnan ang nakakagulat na bilang ng mga tangke ng Russia na nawala, mahirap maintindihan kung paano nagkakaroon ng saysay ang mas mataas na pagbibigay diin sa mga tangke. Mukhang tulad ng kagandahan, ang bisa ng mga tangke ay maaaring nakadepende rin sa tumitingin. Ngayon, pindutin mo na ang subscribe button para manatiling updated sa pinakabagong balita tungkol sa labanan ng mga tangke at iba pang balitang militar. Salamat sa panonood.